Hello mga ka-legit Davercats, another updates kung saan ito na dahil ang tape ay olats na naman sa CA or Court of Appeals ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. So, tila baga sunod-sunod ang mga dagok na dumarating ngayon sa Tape Incorporated. Kasi matapos po na nililabas na ang isa sa mga kadahilanan kung bakit nawala sila sa ere, hindi dahil sa sumuko po sila. Unang-una, isa sa mga kadahilanan niya yan is ang GMA na mismo ang nag-cancela ng kanila pong kontrata under po sa GMA dahil na rin po doon po sa tinatawag nilang 800 million na kautangan nila, no? Kaya po talagang yun yung isa sa mga kadahilanan kung bakit napilitan na rin po ang GMA na talagang hindi na po tapusin yung kanila pong black time agreement, no? At dahilan dyan kung bakit ito namang si Paulo talagang sobrang stress ngayon. Dahil syempre, di ba siya po yung may pinakamaraming sinabi sa social media at siya rin po yung nagsalita na mahaba pa daw di umano ang laban. Pero, pagkatapos ng lahat ng yun nga ang nangyari. At kasabay nga nito is nagpaalam na sila nung last Saturday, March 2, no? Hindi naasahan ng lahat yon until such time na lumabas ito sa media. That's the time na kinumpirma na lahat. At yung mga host po ng Tahanang Pinakamasaya ay naglabas na rin po ng kanilang mga statement patungkol dyan. And now, ngayon pag-usapan natin ito dahil ang Abante News po ay naglabas ng kanila pong balita kani-kanina lang, ilang oras pa lang ang nakakaraan, kung saan sinabi po nila na sinupalpal daw di umano ng Court of Appeals ang kahilingan ng Television and Production Exponent Incorporated or Tape Incorporated na mag-issue ng temporary restraining order sa paggamit ng Itbulaga. Matatandaan, matapos mabawi ng Itbulaga ng TVJ ang trademark na Itbulaga, after how many days ay nag-file ito pong ang kampo ng Tape Incorporated sa Court of Appeals para po sa kahilingan na parang restraining na gamitin ng TVJ ang titulong na Itbulaga. Pero eto na nga, dahil dumating na ang sumpa, no? Dumating na po. Ayon sa inisyong resolusyon ng Court of Appeals na may petsang Feb 16, 2024, binasura na ng korte ang kahilingan ng Tape Incorporated na mga halusos na mag-issue ng TRO sa paggamit ng Itbulaga, which means February 16 pa lang alam na ng halusos siblings ng Tape Incorporated na mayroon na palang in-issue ang Court of Appeals patungkol dun sa kanilang yung kanilang kahilingan sa TRO. So ito rin maari ang isa sa mga kadahilanan kung bakit nag-decide na rin ang Tape Incorporated na tapusin na rin yung kanilang programa kasi parang hindi pumapabor sa kanila ang lahat. So, the prayer for temporary restraining order, ito po ang nilalaman, is denied at this time. There being no prima facie showing of a great and irreparable injury that will befall the applicant should the ancillary relief prayed for be not given. Ayon sa resolusyon ni Associate Justice Apolinario Bruseles Jr., Chairman ng 4th Division ng CA, matatandaan na kinatigan ng Marikina Regional Trial Court ang petisyon ni na TVJ or Tito Vic and Joey na pigilan ng tape sa paggamit ng Itbulaga sa kanilang programa sa GMA7. Naglabas din ng kahilintulad ng desisyon ng Intellectual Property Office. So which means lahat talaga ng bagay ay pumapabor sa TVJ. So, siyempre ikaw po bilang isa sa mga nakikipaglaban doon, itutuloy mo ba? So, mas maganda yung naging desisyon ng tape na talagang tapusin na nila yung kanilang programa. Dahil dito, pinalitan ng tape ang pangalan ng kanilang programa at ginawang Tahanang Pinakamasaya hanggang sa itigil ang live show ng programa. So, yun po yung mga talaga namang pangyayari po, no? And naiintindihan natin ng tape kung bakit
March 2 ay talagang winakasan na nila yon, kasi sabi nga po ng Abante News, Feb 16 pa lang meron na palang desisyon, no? Talagang kumbaga parang inilabas na pala ng Court of Appeals ang decision po nila, kasi hindi pa talaga isinasa publiko, kasi may tinatawag tayo na parang you need to wait dun po sa signal po ng Court of Appeals bago po kayo maglabas ng statement with regards to that. At isa rin yan sa mga kadahilanan kung bakit ang GMA ay nananahimik at hindi na nga naglabas ng kanilang mga statement patungkol sa bagay na yan. And for me, para sa akin, it's better for them na talagang itigil na. Kung ang pinaglalaban ng mga host ng Tape Incorporated or ng Tahanang Pinakamasaya ay yung mga staff and crew po nila. Para lang po sa kaunawaan ninyo, meron po kasi akong kakilala na nagtatrabaho sa GMA at ABS-CBN. And nakita ko po yung ID niya, ang dami. Yung isang friend ko po sa ABS nagtatrabaho noon, yung ID niya, samut-sari, merong Game Ka Na Ba, merong ibang programa. Kumbaga sa isang programa or sa isang network, hindi lang po isang programang hawak nila, which means napakarami. So, napaka-imposible din naman na hindi i-absorb ng GMA ito pong mga staff and crew na to. Kung magtatayo man sila ng panibago nilang noontime program, katulad po ng napapabalita, maaaring i-absorb po nilang lahat yan, di ba? So, kasi parang sinasabi tuloy ng ilang mga fanatics at mga TVJ followers na ginagamit daw di umano ng mga host or ng TP yung kanilang mga crew and staff para po kumuha ng sympathy sa publiko. Pero, dahil po nasimula ng hindi maganda, kaya nagtapos din ng hindi maganda. So, wala talaga kahihinatnan kapag ang isang bagay, hindi naman talaga sa'yo't ipinilit mo. Kapag ang isang bagay simula ng hindi maganda, it will end up talagang hindi rin magiging maganda yung resulta nun. Kaya naman, yun po yung ilan sa mga updates po natin. Medyo masakit to sa parte ng Tape kasi parang hindi pumapabor sa kanila yung tadhana And let's wait and see na lang kung ano ba talaga yung nararapat na gawin ng kanila pong or magpapatuloy pa ba. Ang tanong kasi ng marami matapos po silang magpaalam, paano naman po yung kautangan nila sa GMA, 'di ba? Yun po talaga yung nakakawindang doon. Paano nila mababayaran yun? 800 million po yun. At paano rin kaya yung mga advertisers na nakapagbayad na ng ads, 'di ba? Kasi ang alam po ng ilan hanggang December pa sila. So that's the question. So yun po yung aabangan natin ngayon. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!